Si Simon ay nasa baryo, sagpang kasama ang 2 niyang tauhan na may bitbit na mga baul na naglalaman ng alahas. Sa gitna ng karilitaan ay hindi naman nakalimutan ni Cabezang Tales ang nakasanayang tradisyon ng mga Pilipino, ang pagiging malugod na pagtanggap sa mga bisita. Tao po! Oo, pagdoon pa kayo niya. Mahal na Ginoo, kung inyo po sanang pahihintulutan ay nais ko magpalipas ng ilang araw dito sa inyong tahanan. Para kasi sa akin ito ang pinakamagandang lugar at komportable para sa aking pakikipagkalakalan. Sa pong karangalan na manatili kayo sa aming tahanan, kahit panandalian lamang, maaari po kayong manatili dito kahit kailan po nyo ibig. Salamat mahal na Ginoo, pero matanong ko lamang, sapat na kaya ang aking revolver para protektahan ang aking sarili? Nabalitaan ko kasi maraming pulisan dito sa inyong bayan. May mga sapat at malalakas na armas sa di kalayuan. Ang revolver na ito ay hindi pang malapitan. Tingnan ninyo, higit 200 metro ang layo nito. Ngayon, sabihin nyo sa akin kung sapat na ba ito para protektahan ang aking sarili. Unti-unti na ang dumating ang ilang pamilya sa bahay ni Cabezang Tales sa balitang naroon ang mag-aalahas. Si Kapitang Basilio, Hermana Tika at ang anak na si Sinang ay handang gumastos ng hindi bababa sa 3,000. Naroroon din naman si Hermana Penchang upang bumili ng singsing na gawa sa diamante para ipangregalo sa Birhen ng Antipolo na kanyang ipinangako sa kanyang panata. Maligayang Pasko! Maligayang Pasko! Magsiupo kayo. Maraming salamat. Hay Diyos ko, Sus Mariosep, ang babaeng yun, hindi man lamang niya alam ang tamang paraan ng pagdarasal. 50 ulit ko na siyang pinabasa ng akda ni Tandang Bayo Makunas. Subalit, wala pa rin naiiwan sa kanyang ulo na tila salaan. Sino? Sino ba ang iyong tinutukoy, aking kapanalig? Sino pa? Di ang kaawa-awang si Huli, pagkaganda-ganda na bigla na lamang lumabas na kabute. Ay nako, dapat siyang kaawaan. Sa palagay ko'y, ibinigay siya sa akin ng Panginoon para hamunin ako sa paglalapit ng dalaga sa kanya. Alamang ng kwintas ni Cleopatra, ang mamahaling hikaw na pagbabay-ari ng mga babae sa Roma noong panahon pa ni Pompey. At ang singsing na pagmamayari ng prinsesa ng Lambel na si Maria Antoinette. Subalit tanging sa museo ko lamang maaaring ipagbili ang mga ito. Paumanhin mga minamahal kong tagapagtanggi. Ngunit, handa pong magbayad ang aking ama na hindi para sa mga alas na aking. Tama, Ginoo. Kung ako sa iyo, ipagbili mo na. Ang nais ko po ay yung mga antique. Huwag kang magpahalatang gustong-gusto mo ang mga iyan. Baka tayo mahalan. Nais ko pong bumili ng singsing na napapalumutian ng diamante. Ito ay aking iaalay sa Birhen ng Antipolo, parte ng aking panata. Tingnan mo ang isang ito. Ganda. Pagbibili ko yan sa halagang 3,000. Mahal naman. Tingnan ninyo, ang isa lamang sa mga asul na batong ito na parang walang malay, tahimik, malinis na tila bituin. Kapag iniregalo sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, ang isang tao ay natitiyak na ang pagkabilanggo ng kanyang kaaway. Ang ama ng isang pamilya na nanggulo sa kapayapaan ng lahat. At isa sa maliit na batong tulad nito, mapula, simpula ng dugo, uhaw sa paghihiganti, singkinang ng luha ng mga naulila. Muling natamo ang kalayaan. At ang ama ay naibalik sa kanyang tahanan. Ang ama sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. At ang pamilyang naligtas mula sa miserableng kanyang hiraharap. Kayo, wala ba kayong may pagbibili? Ang lahat ng mga alas ng aking anak ay napagbili na. Tanging na titira na lamang dito ay maliit na halaga. At ang agnes ni Maria Clara. Tama. Iyon ay isang lakit na may diamante at brilyante. Isinuot iyon ng matalik kong kaibigan bago siya nagmukha. Ibig ko ang disenyo. Magkano mo ito ipagbibili? O ipalit sa isa sa mga hiyas? 500? Pagbibili mo ba ito sa halagang 500? Pwede po bang pag-isipan ko muna?
500, Kabesang Tales. Kung ako, itatago ko na lang itong parang isang relikya. Ang mga nakakakita kay Maria Clara sa kumbento ay nagsasabing siya'y payat na at halos hindi na makapagsalita. Pumili ng alas sila Sinang at kanyang pamilya at natapos ay umalis. Maraming salamat. Isang paslupa. Kinabukasan, 3 pagpatay ang napabalita. Una ay si Padre Clemente na administrador ng lupa ng simbahan, ang bagong may-ari ng lupa, at ang kanyang asawa na nalaslas ang lalamunan at pinuno ng lupa ang bibig. Bakit wala rito ang aking revolver? Ipagpatawad po ninyo na sa sarili kong tahanan ay pinagnakawan ko kayo. Ngunit pangangailangan ang siyang nag-udyok sa akin. Pinalit ko sa inyong revolver ang lakit na pinagmimitian ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasama sa mga tulisan. Pinapayo ko sa inyong umiba kayo ng landas sapagkat kung kayo'y mahulog sa aming kamay, sa dahilan wala na kayo sa aking tahanan, ay hihingan namin kayo ng malaking tubos. Telesforo 1 de Diyos. Natagpuan ko rin ang aking tauhan.